Patuloy ka naming inaanyayahan sa aming kalagitnaan. Dalangin namin, Holy Spirit, mangyari po ang iyong kalooban sa aming mga buhay. At Lord, dalangin namin ang iyong salita tumimo sa aming mga puso. Makapagpabago ng aming mga buhay. Makapagpabago ng aming isipan, Panginoon. Makapagpataas o makapag-uplift ng aming mga kaluluwa. Makapag-encourage sa bawat isa sa amin. At higit sa lahat, Panginoon, dalangin namin na pagkatapos ng marinig namin ang iyong mga salita, nawa ang buhay ng bawat isa sa amin ay hindi na parehas sa pagpunta namin sa lugar na ito, Lord. We believe ang iyong mga anghel ay nandito kasama namin, ang iyong presensya ay nandito kasama namin. At wala kami, Lord, itataas na ibang pangalan sa lugar na ito, kundi ang pangalan mo lamang, aming Panginoong Jesus. At lahat ng merong mga pangailangan na pumunta sa lugar na ito, pupunuin nyo ang kanilang mga pangailangan, Panginoon. Inyong tutugunin ang kanilang mga panalangin at makakaranas sila ng apoy, passion, matinding devotion sa paglilingkod sa inyo. In Jesus' name, lahat ng anak ng Panginoon sa lugar na ito ay magsabi ng Amen and Amen. Makaupo po tayong lahat. Ayan, and welcome po sa Radiance of God's Glory Global Harvest Church. If this is your first time po, ako po si Pastor Jace, isa po sa mga pastors sa church na ito. Ako po yung inatasan ni Bishop ngayon na mag-preach almost every morning. Pero I believe na merong mensahe ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, lalo na it's the month na po ng June. Actually, nagulat ako, ang bilis ng panahon. Tama po ba? Kamakailan lang, parang bagong taon, pero ngayon, grabe kalahati na ng taon, mga kapatid. At ilang araw na lang sa mga tatay dito, kaway-kaway naman mga tatay, come on. Mga tatay, kaway-kaway, come on. Ayan o, Father's Day. Okay, from 2 weeks from now. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ikaw. Come on, sabihin mo, kailangan mayroon kang kausap. Ikaw, maghanda ka na. Para sa tatay mo. Now, nasa kalagitnaan po tayo ng taon. Alam ko, ang iba sa atin, may mga kinasasabikan sa ating buhay. Sino sa inyo, June pa lang, baka nagbubuk na kayo ng hotel o kaya nagpaplano na kayo ng mga tutuluyan ninyo sa araw o sa buwan ng Disyembre. No? Sino sa inyo dito yung sabik kapag Pasko? Next slide please. Okay, mga Pasko, di ba? O kaya dahil, kasi kapag Pasko, nung bata tayo, lagi expected natin, regalo. O kaya dahil birthday mo Pasko, yan, pwedeng excited ka sa maraming mga bagay. Sabik ka na makatanggap ng regalo. Pero ewan ko kung sabik ka magbigay ng regalo. Ano? Pero marami tayong kinasasabikan, katulad din ng mga taong na-engage, no? Sabik din silang magpakasal. Katulad po namin, na-engage kami at nagpakasal. At po pwede rin namang, meron po mga umaten sa lugar na ito ngayon na naghihintay sila. Matanggap sa trabaho, nag-e-expect ng opportunities na dumating sa kanilang mga buhay. At yung iba sa atin dito, baka third year college ka na, tapos magpo-fourth year ka na sa pasukan, di ba? Pwedeng excited ka ng gumraduate. O kaya yung mga RBS na natin, level 2 dito. Sino dito mga sabik ng gumraduate? No? Konti lang yung narinig ko na amen doon. At pero meron tayong mga kinasasabikan sa ating buhay, tulad na lang ho ng bakasyon. Sinong gusto nun? Bagong cellphone siguro, sabik ka na. Sahod, sabik ka na rin. Kasi
napakabilis din na mawala. Kung paanong ganong kabilis makuha sa ATM machine, pwedeng napakabilis din pong mawala. Marami po tayo kinasasabikan, pero ang tanong sa bawat isa sa atin ngayong umagang ito ay, sabik po ba tayo sa Diyos? Tanongin mo ngayong katabi mo, sabik ka ba sa Diyos? Ito yung series po natin for today at saka next week, dahil pwede pong marami sa atin, mga Christians, umaaten sa gawain ng Panginoon, pwede pong meron namang nararanasan ng mga milagro sa buhay, mga pagpapala ng Panginoon, pero ang kulang, wala tayong pananabik sa Diyos. Today, meron po tayong pag-uusapan na isang tao sa Bible na once lang po nabanggit yung kanyang pangalan, tapos hindi na po ulit nabanggit sa buong Bible yung kanyang pangalan, at hindi na rin na-elaborate pa, hindi na nalaman kung sino ba talaga, ano bang background nitong taong ito. And perhaps ito po yung first time niyong marinig ang taong ito. Walang iba po kundi si Simeon. Sabihin nga natin pangalan niya, Simeon. Hindi po ito si Simon Peter, ha? Iba po ito, si Simeon. Siya po ay nagtatrabaho sa temple at that time. At siya rin po ay talagang nakaranas ng blessing ng Panginoon, matinding pagpapala ng Panginoon sa kanyang buhay. Alam niyo po ba na 400 years po sa Bible natin, kapag tinignan niyo po yung Old Testament, the last book, yung Malakay, tapos babasahin natin yung Book of Matthew, meron pong agwat yan ng 400 years. Ilang taon? 400. Na kung saan wala pong mga prophets yung nagpa-prophesy sa mga tao. Parang tahimik ang Diyos. At alam niyo po, naghihintay ang mga tao na iligtas sila ng Panginoon. Naghihintay sila na mula sa kamay ng mga kaaway, mula sa kamay ng mga empire, nung time na yon, katulad ng Roman Empire, Greek Empire, na kung saan makalaya sila sa mga sumasakop sa kanilang bayan. Pero alam niyo po, ito yung 4 na siglo na katahimikan. 4 na siglo ng paghihintay. 4 na siglo po ito na puro nagtatanong yung mga tao, nasaan na kaya ang Diyos? Darating pa ba yung tagapagligtas namin? May pag-asa pa kaya ang aming mga buhay? Marami po kasi sa atin kapag naghihintay sa Panginoon, naghihintay sa mga pangako ng Diyos, pwede pong tumitigil na tayong umasa. Marami sa atin nasasanay na sa mga gawain natin sa church, nagiging religious na masyado ang ating mga ginagawa para sa Panginoon. Dumadalo ka ng mga services, sumasama ka sa mga fasting, pero baka wala ng expectation, wala ng pananabik sa iyong puso. Mga kapatid, si Simeon, siya yung taong unang nasabik talaga, na nasulat po sa Gospels sa pagdating ng Panginoong Jesus. Kaya po, ang ating text ngayon ay mababasa natin sa Luke chapter 2, verses 25 to 35. And gusto ko po, para makasabay tayo, basahin po natin sabay-sabay ang ating text ngayong umagang ito nang merong malakas na tinig. Sabayan niyo po ako sa pagbasa. Nung time na yon, may isang lalaki sa Jerusalem, si Simeon. Matuwid siya at may takot sa Diyos. Hinihintay niya ang kaligtasan ng Israel at nasa kanya ang Holy Spirit. Sinabi sa kanya ng Holy Spirit na hindi siya mamamatay
hanggat hindi niya nakikita ang pinangakong Christ ng Panginoon. Verse 27, ginaid ng Holy Spirit si Simeon at pumasok siya sa temple. Nang pinresent ni na Mary at Joseph ang batang Jesus sa temple, ayon sa requirement ng law, kinarga ni Simeon ang bata at nagpasalamat sa Diyos. Doon muna po tayo. Alam niyo po yung tinatawag dyan na requirement ng law, kapag po pala ang bata ay 40 days na or mag-iisang taon, meron pong tinatawag na cleansing ritual para sa mga nanay. Tapos, meron din pong mga bata na dinededicate sa temple. Hindi po ito yung malaki na si Jesus nung time na ito, kundi siya po ay kakapanganak pa lamang. Tuloy po tayo sa pagbasa, verse 29, sabay-sabay. Panginoon, pwede na po akong mamatay ng payapa kasi natupad na ang promise nyo sa inyong lingkod. Nakita ko mismo ang kaligtasang ginawa mo na hinanda mo sa harap ng lahat ng mga bansa. Next slide. Isang ilaw na nagpapakita ng kalooban mo para sa mga Gentiles at magbibigay ng luwalhati sa iyong bayang Israel. Namangha ang mga magulang ni Jesus sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Verse 34, blines sila ni Simeon at sinabi niya kay Mary, pinili ng Diyos ang batang ito para wasakin at iligtas ang marami sa Israel. Magiging sign siya na galing sa Diyos, pero lalabanan siya ng mga tao. Kaya marireveal ang mga sikreto nila. Makikita po natin sa ating binasa na merong isang taong sabik sa Diyos. Sabik, hindi sa kung ano mga bagay, kundi siya ay sabik sa Diyos. Mga kapatid, alam niyo po, si Jesus, hindi po ito yung sa panahon natin ngayon na kung saan parang magkakatawang tao ulit ang Panginoon. Hindi na po. Dahil nangyari na yon 2,000 years ago. Amen? Pero this time, darating ang Panginoon at yung pagdating niya, kakatagpuin niya kaya tayo na parang katulad ni Simeon. Merong pananabik sa pagdating ng tagapagligtas. Bakit nga po ba tayo dapat maging sabik sa Diyos? Ito po yung topic natin ngayong umagang ito. Bakit dapat sabik? Maaring matagal na tayong Christian, pwede pong nawawala yung kasabikan natin sa Panginoon. Pwedeng dahil sa mga problema, dahil sa mga challenges sa ating mga buhay, pwedeng dahil na-distract ka na. Nakapag-asawa ka kasi, nakapagkaroon ka ng magandang trabaho, nalipat ka ng bahay, o kaya po pwede po na kalaunan sa ating mga buhay, nakakalimutan natin ang muling pagdating ng Panginoon sa ating mundo. Nakakalimutan natin siguro na ang Panginoong Jesus ay muling babalik. Pero katulad ni Simeon, kung paano unang dumating si Jesus, ano kaya ang matatagpuan niya sa bawat isa sa atin? Kasi sa lahat ng mga tao sa temple, si Simeon lang po yung nakapansin na si Jesus ang tagapagligtas. Isa lang yung taong nakapansin na eto na pala yung blessing, yung pangako ng Diyos para sa bayang Israel. At baka kapag dumating ang Panginoon, hindi natin na lang ma-realize, andiyan na pala siya. Hindi tayo prepared na kapag dumating si Lord, aba, andiyan na pala siya. Pero time and time again sa Scripture, makikita po natin na dapat ang mga believer laging handa. Sabihin nga natin, handa.
Ang ating theme po na ito na sabik, makikita natin dito po sa text natin sa verse 25. At gusto ko pong basahin naman ito sa English. Ang sabi po, "Now there was a man in Jerusalem called Simeon, who was righteous and devout." Sa akin pong pagbasa nito, madaling intindihin kapag sinabing righteous. Tama po ba? Ito yung sumusunod sa Diyos. Ito yung tao na, nagkakamali naman siya, pero meron siyang puso na malapit sa Panginoon. Pero kapag sinabing devout, o sa Tagalog sa atin, deboto, di ba? Iba yung naiisip natin sa salita na yan. Iniisip siguro natin kapag sinabing deboto, nandiyan yan sa Quiapo once a year. Di ba? O kaya, ang iniisip natin kapag deboto, lagi yang nagpe-pray. Laging nagbabasa ng Bible. Pag sinabing deboto, parang akala natin, parang buhay na lang niya, church, tsaka bahay. Pero kapag tinignan niyo po yung meaning ng devout dito, marami pong meaning yan, pero the one meaning na mapapansin natin kung ano po talaga ito ay, pakita natin, next slide please. Ang ibig sabihin daw po ng word na devout, which is eulabis sa Greek, ay may takot sa Diyos. Nulit ko po, may takot sa Diyos. Kung papanong sinabi daw ng parents natin, "Anak, maglinis ka ng bahay. Pagdating ko, dapat malinis na yan." Na may takot ka na kapag hindi mo ginawa, pwede kang pagalitan, i-ground ng iyong parents, paluin o gawa ng discipline. Ganon din daw sa bawat isa sa atin. Yung pagiging devout ay, sabi sa English, ito po yun, eagerly waiting for God. Sabihin nga natin, eager. At nung ginamit ko po yung Google Translate, ano ba yung Tagalog ng eager, dito po tayo nag-arrive, next slide, saan? Sabik. Nakuha po natin? Come on, sabihin nga natin, sabik. Yung merong passion, yung merong parang sabik na sabik talaga. Come on, sabik! At ito yung sabik po na ito, sabik na naghihintay sa Diyos. Sabik ka sa pagdating ng Panginoon. Sa mundo pong ginagalawan natin, marami na po nagsasabi na darating ang Panginoon. 2,000 years na, pero hindi pa rin dumadating ang Panginoon. Pero meron man mga taong nagsasabi na ng di magaganda, na tagal na, yung Diyos nyo di pa rin dumadating. Pero sa totoo lang, mas dapat kang matakot hanggang sa panahon na to, hindi pa dumadating ang Panginoon. Kasi habang nadadagdagan yung taon, ngayon nasa kalagitnaan na tayo ng 2026, mga kapatid. Ibig sabihin lang yan, papalapit ng papalapit, at palaki ng palaki yung chance na dumating na ang ating Panginoong Jesus. Amen? Ang tanong, sabik ka kaya sa pagdating ni Jesus? Sabik ka kaya sa Diyos? At ating pag-usapan ngayon, 3 dahilan po kung bakit dapat tayo maging sabik sa Diyos. I hope maging encouragement po ito sa atin na starting today, kung ikaw man ay isang tao na nakakaranas ng iba't ibang pagsubok sa iyong buhay, na distract ka sa paglilingkod mo sa Panginoon, this time mabalik yung kasabikan na yun sa yun na kung saan maglingkod ka sa Diyos. At makikita mo na hindi hadlang ang edad sa pananabik sa Panginoon. Amen? Kasi bakit? Si Simeon po matanda na ng time na ito. Puti na rin yung buhok niya. Tignan mo yung katabi mo kung puti na rin yung buhok. No? O baka wala ng buhok. No? Eto, si Simeon, matanda na, pero sabik pa rin siya sa Panginoon. Kaya hindi hadlang ang edad. Amen? Amen. Hindi hadlang ang edad sa paglilingkod sa Panginoon.
Unang dahilan kung bakit po dapat tayo maging sabik sa Diyos ay para hindi mo mamiss ang ginagawa ng Diyos. Naulit ko po, para hindi mo mamiss ang ginagawa ng Diyos. Alam niyo po ba, kahit sa kapanahunan natin ngayon, kumikilos ang Panginoon? Alam niyo po ba sa panahon natin ngayon, meron pa rin mga himala na ginagawa ang Panginoon? Napakaganda po na palaisipan nito sa atin dahil nung araw po na yon sa ating binasa sa Jerusalem, marami pong tao. Nagpe-prepare po ang lahat dahil malapit na po yung tinatawag na Feast of Pentecost nung time na ito. At alam niyo po ba na marami po na dumadaan sa temple nung time na yon. Marami mga tao po nagdadasal, marami mga tao talagang nagsasacrifice sila ng oras, ng panahon, kasi malapit na yung feast, malapit na yung mga dapat gawin, ganyan ano. Pero po, ito no, iilan lang yung nakakaramdam, iilan lang yung talagang nakakakita ng ginagawa ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. Si Simeon lang po sa lahat ng mga taong nasa templo nung time na yun. Yung nakapansin na nandito na yung pagpapala ng Panginoon. Sino yon? Si Jesus Christ. Andito na yung tagapagligtas, yung magiging solusyon sa lahat ng problema namin. Isang tao lang. Pwede pala yon na hindi nakikita ng iba, pero ikaw lang yung nakakapansin. Pwede pala yon na kung ano yung nakikita mo, hindi nakikita ng iba. Pwede pala yon na ikaw lang yung nakakaranas, yung iba hindi. Kasi si Simeon po ay tinatawag na sabik. Amen? Sa ating pong binasa, verse 27, ang sabi po, ginaid ng Holy Spirit si Simeon at pumasok siya sa temple. Nang pinresent ni na Mary at Joseph ang batang Jesus sa temple ayon sa requirement ng law. Verse 28, kinarga po ni Simeon ang bata at nagpasalamat sa Diyos. Nainiwala po ako na sa dinami-dami ng mga tao sa loob ng temple, meron pong mas matalino kay Simeon, meron pong tao na mas malinaw yung mata kay Simeon dahil si Simeon po ay matanda na rin ng time na ito. At meron pong mga tao rin sa loob ng temple na mas sikat, mas may pinag-aralan kesa kay Simeon. Ang pinagkaiba ni Simeon sa ibang mga tao na dumadaan sa temple, nagtatrabaho sa temple, mga ibang teachers of the law, ibang mga pari doon sa loob ng temple, si Simeon kasi sabik siya. Amen? Si Simeon sabik siya. Maari po, pwede pala, next slide, na kapag tayo ay hindi sabik, kumikilos na pala si God sa buhay natin, pero parang di pa rin natin nakikita. Pwedeng nadadown ka sa maraming mga bagay, pwedeng dahil sa problema sa iyong anak, asawa, pinansyal, sakit at karamdaman, hindi mo nakikitang kumikilos pala ang Diyos sa ibang parte ng iyong buhay. Pwedeng nakafocus ka lang dun sa mga specific na mga bagay sa ating buhay. Lately po, nanonood po ako ng mga podcast ng mga doktor. Nalaman ko po na ang brain pala natin merong right hemisphere at left hemisphere. Yung kanan at saka kaliwa, Kaliwa kanan. Yung kaliwang brain daw natin,
naka-focus daw yan sa mga maliliit na mga bagay. Naka-focus yan dun sa mga talagang pag nag-iisip ka maigi, ano yung sagot dun sa solution, yan. Yung left side daw ng brain natin yung gumagana. Pero kapag yung right, yun naman daw yung tumitingin ng lahat. Yung kabuuan ng lahat. Kaya kapag ka nai-stress, sumasakit daw yung left side ng brain natin madalas. At ang nakakapagpa-relax din naman sa atin, hindi daw yung left side ng brain, kundi yung right side ng ating brain. Anong connection natin dito, mga kapatid? Pwedeng, para sa ating mga isipan, nakafocus tayo lagi dun sa mga maliliit na part ng buhay natin. Let's say, nagkaroon ka ng isang mahigpit na problema sa iyong buhay. Pero, di mo nakikita na ang Diyos nagpo-provide din naman, kumikilos naman siya sa ibang area ng ating mga buhay. At minsan, kapag na-focus ka dun sa problema, hindi dun sa nagsosolve ng problema, hindi dun sa tumutulong sa atin sa gitna ng mga problema, nakakalimutan natin na ang Diyos kumikilos sa kabuuan. Amen? Kaya, wag natin isipin na ang Diyos ay nananatili lang sa kanyang trono, tas nakatingin lang sa atin. Alam niyo po, may ginagawa ang Diyos araw-araw. Alam ko po na marami po sa atin, inaakala na kailangan ang pagkilos ng Diyos talagang mapapawaw ka lagi. But sometimes yung pagkilos ni God, simple lang na paraan. Tahimik. Sometimes yung pagkilos ni Lord, meron ka lang na-meet na tao. Sometimes yung pagkilos ni Lord, nakapagbasa ka lang ng Bible. Merong isang sermon ka na narinig. Merong pagsamba kang ginawa sa Diyos. Merong simpleng pag-uusap lang. Pwedeng kumilos si God sa iba't ibang kaparaanan. Huwag po natin isipin lagi na ang pagkilos ng Diyos na parang, wow, miracle, may perang bumaba mula sa langit. Hindi po ganun. Pwedeng ang pagkilos ng Diyos, dinedevelop niya yung skills mo, dinedevelop niya yung character mo, dinedevelop niya yung patience mo para pag natanggap ka sa trabaho, mabilis kang mapopromote. Amen? Minsan, nakafocus doon tayo sa, di ako mapromote. Pero kapag tinignan natin yung kabuuan ng iyong buhay, pwedeng dinedevelop tayo ng Panginoon. At pine-prepare niya rin tayo. Si Simeon, may nakita siya na hindi nakita ng iba. Simple lang. Nakalampin na bata, dinala sa temple. Pero ano kaya yung nakita ni Simeon na hindi nakita ng iba? Anong kaibahan ni Simeon sa ibang mga tao na nasa temple? Siya kasi ay sabik sa Diyos. May kausap ba akong mga sabik sa Diyos ngayong umagang ito? Next slide please. Marami pong mga tao nakakamiss ng mga miracles ng Diyos. Hindi po dahil malayo ang Diyos o kaya wala siyang ginagawa sa buhay nila, kundi po pwede daw po, kaya daw namimiss ng marami mga tao yung ginagawa ng Diyos dahil hindi na sila naghahanap sa Diyos. Parang yung pag-attend sa church, routine na lang. Parang yung pagpe-pray, kailangan lang. O kaya, part na talaga ng process yon araw-araw. Pero, baka wala na sa atin yung pananabik sa Diyos. Mga kapatid, kailangan meron tayo laging tinatawag na holy expectation. Lord, may gagawin ka sa buhay ko araw-araw. Kung paano ka nagbabago ng buhay ko araw-araw, di ba may kanta nun?
Binabago mo ako araw-araw. O di ba? So kung binabago tayo ni Lord araw-araw, may ginagawa si Lord. Amen. So kung may binabago si Lord araw-araw sa ating buhay, aba, ang hirap po baguhin ng isang tao. Tama po ba? Tama po ba? Ikaw nga doon sa anak mo Anak naman, ganyan ka pa rin. Ang tanda-tanda mo na. O kaya sa asawa mo, ba't ganyan ka pa rin? Sinabihan na kita. Ganito gawin mo. Ang hirap baguhin ng isang tao. Pero if si God ang nagbabago ng buhay, even that little thing is a miracle. Amen? Kaya, kapag po tayo nawala ng pananabik sa Diyos, huwag natin isipin na, tumigil na kasi si God. Sa totoo lang, baka hindi si God yung tumitigil. Tayo yung tumigil dun sa paghahabol sa pananabik sa Kanya. Pero nawa, ang prayer ko po, lahat tayo sa lugar na ito maging katulad ni Simeon. Meron siyang nakita na hindi nakita ng iba, meron siyang naranasan na hindi naranasan ng iba. Nawa po sa pagdating ng Panginoon at sa ating kapanahunan ngayon, walang makamiss sa ginagawa ng Diyos. Pangalawang dahilan kung bakit dapat maging sabik tayo sa Diyos ay para po hindi natin mamiss ang pangako ng Diyos. Nuulit ko po, kaya kailangan kang maging sabik sa Diyos para hindi mo mamiss yung nangyayari pag sinabi pong mamiss hindi po ito yung mamiss na miss na kita, hindi ganun. Pag sinabing mamiss, sila nakaranas, ikaw hindi. Nakuha niyo yun? Bawa, may bus, nakaschedule, aba, iniwang ka. Sila lahat nakaranas, tapos ikaw, naiwan. Mga kabatid, si Simeon, may naging pangako sa kanya ang Panginoon. Pero katulad ng mga pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin, tandaan po natin, next slide, meron po yung process. Sabihin nga natin, process. Process, dahil bawat promise may process. Hindi basta pinangako tapos walang mangyayari na proseso. Kailangan may unti-unti na proseso para magkaroon ng development, para mahanda ka, para hindi yan one day millionaire kapag pinagpala ka ng Panginoon. Para hindi yan yung hindi gumanda yung buhay mo kapag nagkaroon ka ng blessing. Para patuloy kang ma-focus kay Lord kahit merong pagpapala. Tingnan niyo po si Simeon, ang sabi sa kanya, sa verse 26 ng Holy Spirit, hindi daw si Simeon mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang pinangakong Christ ng Panginoon. Tingnan niyo po ito. Marami sa atin, mga taong nangako, o kaya may kwento kayong ganyan na nalaman, may mga pinangako sa kanila, pero anong tawag sa pangako nga? Ika nga, napako. Pwede pong napako dahil sa hindi naman natutupad yung mga pangako na yun. Now, tignan nyo po, may pangako ang Diyos kay Simeon. Ang kamangha-mangha po dito talaga, hindi lang po natanggap ni Simeon yung pangako ng Panginoon, kundi hanggang sa dumating yung katuparan ng pangako na ito, talagang nangyayari yung pangako ng Diyos sa kanya. Ito po yung mahirap.
Hindi naman kasi yung pagtanggap ng pangako yung mahirap Yung paghihintay sa pangako. Sometimes, yung nangako, totoo naman. Pero, yung tumatanggap ng pangako, wala naman siyang ginagawang paghihintay at wala rin siyang ginagawa na paghahanda. Si Simeon, pinangakuan siya ng Diyos. At pwede rin po, sa bawat isa sa atin, may pinapangako ang Panginoon. Pwedeng gamitin ka ng Diyos sa iyong pamilya, madala mo ang mga mahal mo sa buhay sa Kanya, pwedeng makapagtapos ka ng pag-aaral, pwede pong ma-promote ka, magamit ka ng Panginoon sa iyong trabaho, magamit ka sa iyong school. Marami po sa ating pangako ang Panginoon at iba-iba tayo. Amen ba? Pero, ang tanong, bakit kaya ang iba sa atin, in our lifetime, hindi nararanasan yung pangako ng Diyos? Pwedeng ang problema, hindi naman yung pangako, ang problema ay tayo. Kasi hindi tayo katulad ni Simeon na sabik sa nagbibigay ng pangako. Pwedeng after ka sa pangako, hindi dun sa nagbibigay ng pangako para sa'yo. Mahal lang natin si God dahil sa benefits natin sa Kanya. Tignan nyo sino nakakaalam dito ng John chapter 3 verse 16? John chapter 3 verse 16, ano sabi? For God so loved the world that He gave, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Paano kaya kung yung verse na yon hanggang that He gave His only begotten Son lang? Paano kung wala dun yung mga words na para hindi na maghirap, thou shall not perish, at saka everlasting life? For some of us, baka kaya gusto lang natin kay Jesus kasi may benefits. Naintindihan niyo po ba ako doon? Kasi may buhay na walang hanggan Ang tanong, mahal ba natin si Jesus kahit wala yung everlasting life? Mahal ba natin ang Diyos kahit wala yung ibang benefits? Kasi po pwedeng kaya mo lang mahal, kaya ka lang sumasama kasi may benefits. Kaya mo lang friend kasi may benefit. Pero pag wala, baka wala na. Ito ang tanong sa atin. Sabik ba talaga tayo sa kung sino ang Diyos? Kasi kung after ka lang sa eternal life, wala kang totoong relationship sa Panginoon. Amen? Try nyo aminin yon sa mga friends nyo. Alam mo kaya kita friend? Kasi pinapautang mo ako Alam mo kaya kita friend? Nililibre mo kasi ako Kapag hindi niya na ginawa yon, di ka na friend. Ganun ba tayo pagdating sa Diyos? O sabik tayo dahil sa kung sino siya? Nakukuha niyo po ba ako? Nakakasabay po ba kayo? Kaya, kung sabik ka sa Panginoon, ito kagandahan, next slide please. Hindi masasayang yung paghihintay mo. Naulit ko, kung sabik ka sa Diyos, hindi masasayang yung paghihintay mo. Sino dito maraming inihintay na pangako sa Panginoon? Sabi mo sa Kanya, hindi masasayang yung paghihintay mo. Amen? Come on, let us shout, sabik! Sabik! Come on, yung merong passion. Come on, 1, 2, 3, go! Sabik! Sabik! Yan yung cry natin. Yun yung battle cry natin. Kasi yan dapat yung tinataglay ng mga mananampalataya ng Panginoong Jesus. Pag kinatagpo ka ng Diyos, makikita niyang sabik ka talaga. Handa ka talaga.
sa kanyang pagdating. Tignan natin ang sabi ng verse 25 muli. Ang sabi, nung time na yon, may isang lalaki sa Jerusalem, si Simeon. Matuwid siya at may takot sa Diyos. Hinihintay niya ang kaligtasan ng Israel. At tignan niyo po yung nakalagay, naka-highlights dito na bold. Nasa kanya ang Holy Spirit. At kapansin-pansin, pagdating ng next verse, verse 26, pag binasa po natin ito, no? Ang sabi, sinabi sa kanya ng Holy Spirit na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang pinangakong Christ ng Panginoon. So, balikan na natin verse 25. Kasama ni Simeon, sino? Ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ay hindi kapangyarihan lang. No? Parang power lang. Hindi. Ang Holy Spirit ay Diyos. Next slide. Dahil doon sa verse 26, na yung sabi, verse 26, sinabi sa kanya ng, okay, kung kapangyarihan lang ang Holy Spirit, ba't nagsasalita? Naintindihan natin? So, meron siyang malapit na relasyon sa Diyos. Si Simeon, kasama niya ang Diyos. Nasa kanya ang Holy Spirit. Tapos, nagsasalita ang Holy Spirit kay Simeon. At pagdating ng verse 27, anong sabi? Ginaid ng Holy Spirit si Simeon at pumasok siya sa temple. So, hindi lang basta kasama ni Simeon ang Holy Spirit, hindi lang basta nagsasalita ang Holy Spirit kay Simeon, tinutulungan siya, ginagabayan siya sa kung anong dapat niyang gawin. And remember mga kapatid, alam natin kung gaano ka busy kapag merong handaan. Tama po ba? Tama po ba? Sino sa inyo mahilig sa handaan? Tayo kasi madalas hindi tayo naghahanda. Tayo yung kumakain. Pero ito, tingnan niya. May paparating na piyesta. Di ba? Piyesta ng Pentecostes. May papalapit na piyesta. Ngayon, yung mga tao, busy. Meanwhile, si Simeon, pumasok pa rin siya sa trabaho. At makikita natin, si Simeon, may 3 pong mention ng Holy Spirit. Sa verse 25, 26, at 27. Ibig sabihin, sa lahat ng ginagawa niya, ginagabayan siya ng Diyos. May malapit siyang relasyon sa Diyos. Paano po kaya? Next slide. Kung hindi pumunta sa temple si Simeon ng araw na yun. Paano kung di siya dumalo? Nang halimbawa kung sa panahon natin yun ngayon, Sunday service. Paano kaya kung di siya dumalo ng prayer meeting? Paano kaya kung di siya sumama sa prayer and fasting? Tingin nyo kaya, makikita ni Simeon yung pangako ng Diyos. Isang beses lang po yan. Pupunta. Ano kayang araw doon si Jesus pupunta? Hindi rin alam ni Simeon. Pero kaya niya natsempohan, hindi lang dahil ginaid siya ng Holy Spirit, kundi dahil bakit? Sabik siya sa Diyos. Mga kapatid, kung sabik ka kay Lord, aatinan mo yung mga services. Hindi, ako naniniwala. Kaya may mga kapatiran tayong nagmo-morning at afternoon, imbis na maglaro na lang after church o kaya sumama sa family nila o kaya may iba silang gawin, atin sila ng mga services. Lalo na kung available sila. Bakit kaya? Kasi mga sabik sila
sa Panginoon. Imagine natin, mga kapatid, kung halimbawa, sa time na to, sa araw na to, sa moment na to, hindi pumasok si Simeon sa temple. Dinamis niya yung pangako ng Diyos. Tayo, ilang pangako na kaya ng Diyos yung maaaring na-miss natin sa hindi natin pagdalo ng mga gawain niya? Pwede pong maging reklamo ni Simeon, Holy Spirit, pagod po ako. Holy Spirit, matanda na po ako. Holy Spirit, marami pang preparation. Pero balikan lang natin, verse 27, tinan yung sabi, ginaid ng Holy Spirit si Simeon, at tinan yung sabi, at pumasok siya sa temple. So, merong paggabay ang Diyos, may panghihikayat, may pangungusap ang Panginoon sa puso ng isang tao. May nagkwento sa amin, sabi niya, papunta na po ako noon, probinsya, dadalawin ko yung province namin. Tapos sabi niya, hindi daw naging productive yung kanyang pagpunta sa province. Hindi daw naging masaya. Pero nangungusap daw si Lord sa heart niya na wag na lang ituloy. Sometimes, may pangungusap na ganun si God kapag hindi natin sinunod, pwede ngang ma-disappoint ka lang. How many times ka, kapatid, na nadi-disappoint? Probably may pangungusap sa iyo ang Panginoon, pero hindi ka sumusunod. May pangungusap sa iyo ang Diyos, pero dahil hindi ka sabik, namimiss mo. Bakit hindi mula sa araw na ito, kapatid, kasabikan mo ang Panginoon sa iyong buhay? Hindi, totoo to, no? Maging sabik ka talaga sa Kanya. Kahit nahihirapan ka, kahit may time na marami kang reason, bakit hindi mo isantabi lahat ng mga reason mo, si Lord lang. And this time, tignan niyo yung nangyari kay Simeon, mga kapatid, hindi siya nabigo. Bakit? Next slide please. Kung sabik ka sa Diyos, kapatid, hindi niya hayaang mabigo ka sa mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Sino sa inyo nabigo na ng maraming beses? Pero hindi ka hayaang mabigo ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka hayaang mabigo. Amen? Sabik! Amen? Yun yung cry natin ngayon. Come on, 1, 2, 3, go. Lahat tayo. Sabik! O mga babae, 1, 2, 3, go. Sabik! Mga lalaki, come on. Sabik! Amen. Lahat tayo. Nawa, simula sa araw na to, sabik sa Panginoon. Last but not the least, pangatlong dahilan kung bakit po dapat tayo maging sabik sa Diyos ay dahil si Jesus ang pinakakailangan natin. Oh, may kailangan ka. Pero on top of it all, si Jesus yun. Kailan mo kaya huling nasabi na meron akong Jesus Kahit kulang, kahit may problema, kahit may pagsubok, okay lang. Kaya to. Kasi may Jesus ako. Mga kapatid, alam niyo po, ito yung climax ng kwento. Verse 29, ang sabi niya, Panginoon, pwede na po akong mamatay ng payapa. Kasi natupad na ang promise nyo sa inyong lingkod. At verse 30, sabay-sabay natin basahin, 1, 2, 3, go. Nakita ko mismo ang kaligtasang ginawa mo. Now, tingnan nyo na, actually hindi pa napapako si Jesus sa cross at that time.
pero may nakita ng kaligtasang ginawa ang Panginoon. The moment na si Jesus nagkatawang tao, alam na hindi magfe-fail ang Panginoong Jesus. Ang gagawing pagliligtas ng Diyos, hindi mahadlangan ng kaaway na dyablo. Ang gagawin na blessing ng Panginoon, hindi mahadlangan ng sino man. Mga kapatid, pagkatapos ng lahat ng taon ng paghihintay, biruin nyo, 400 years, from the point ng Malakay hanggang Book of Matthew, Luke, and so on and so forth na mga gospel books, dumating na yung sandali sa buhay ni Simeon na matupad yung pangako ng Diyos. Ang tagapagligtas ay dumating na. Meron po tayo makikita na malaking aral dito sa ating binasa. Yung tunay na pananabik sa Diyos ay hindi po pananabik sa kahit anumang bagay tulad ng pagpapala, kundi ang paghahabol sa kung sino siya. Si Jesus po ang ating tagapagligtas. Meron mang justice dito sa mundong ginagalawan natin, wala pa rin pong maipapares sa hustisya ng Diyos na buhay. Meron mang pagpapala dito sa mundong ginagalawan natin, meron mang reward tayong tanggapin, pero walang makakapares sa reward na nagmumula sa Panginoon. Ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, ang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay, nagbigay ng hininga sa tao, ang Diyos na lumikha ng lahat ng nadidiscover natin ngayon. Siya yung Diyos na may lalang ng lahat. Siya yung Diyos na dapat mong unahin sa iyong buhay. Siya yung Diyos na dapat pagkatiwalaan, lalo na kapag feeling mo, punong-puno ang bigat ng problema mo. Siya yung Diyos na maaasahan mo araw-araw. Mga kapatid, alam niyo po sa panahon natin ngayon, marami wala nang pananabik sa Diyos. Yung pag-attend sa church at mga pagsama sa activities, option na lang para sa kanila. Pero simula sa araw na ito, nawa, sa mga services po natin, sa paghihikayat po namin sa inyo na sumama sa prayer meetings natin, isang sakripisyo po para sa Panginoon. Hindi po ito para sa aming mga pastor, kundi ito po ay para sa inyo, para sa Panginoon. Gusto po namin na mula sa araw na ito, datnan ng Panginoong Jesus ang bawat isa sa atin na merong pananabik sa Kanya. Na laging umaasa na siya ay darating. Wala na pong ibang mas malaki pa na reward, mas great na reward kaysa sa Panginoong Jesus para sa kahit na sino sa atin. Sabi nga po ni John Beaver, intimacy with God is the greatest reward for a believer. Kasi bakit? Pwedeng meron ka ng pera, pwedeng meron ka ng business, meron kang relationship, may family ka. Pero kapag hindi ka malapit sa Diyos, baliwala ang lahat. Kasi bakit? Panandalian lang yan. It will not last forever. Meron kang awards, pero panandalian lang din yun. Ang hanapin mo yung bagay na magtatagal habang buhay. Makikita mo lang yon sa nabubuhay magpakailanman. Matatagpuan mo lang yon sa nagmamahal ng totoo sa'yo. Walang iba kundi kay Jesus Christ. Nawa mula sa araw po na ito,
maging cry ng ating puso ay maging sabik sa Panginoon. Kung merong time noon na parang hindi na si God yung una sa buhay mo, this time, lumapit tayo sa Panginoon. Siya ay mapagpatawad sa atin. Siya ay nagbibigay ng second chances. I believe hindi po aksidente itong topic natin na ito. I believe, kaya ito naging topic dahil gusto ng Diyos bumalik ang mga puso natin sa Kanya. Siya yung kasabikan natin, hindi yung ibang bagay. Siya yung kasabikan natin, hindi yung mga sinusubaybayan nating palabas. Siya yung kasabikan natin, hindi yung mga reels sa Facebook o kaya mga pinapanood natin sa TikTok. Siya yung kasabikan natin, hindi yung blessing ng anak, hindi yung blessing ng asawa. Siya yung kasabikan natin, hindi yung mga pagpapalang meron tayo. Mula sa araw na ito, maging sabik tayo sa Diyos. And here's our closing message, ating basahin ng sabay-sabay. Huwag natin hayaang lumamig ang ating puso. Kailangan manatili tayong sabik. Come on, cry it out, sabik! Amen. Tayo ay manalangin in your seats. Habang kayo ay nakaupo, inaanyayahan ko kayong lumapit sa Panginoon. Come on, ask for forgiveness. Kung hindi ka naging sabik sa Panginoon, marami mga bagay na nag-distract sa relasyon mo sa Diyos. Kung nawala yung apoy, yung passion ng paglilingkod, kung nawala yung gigil, yung talagang, Lord, Ikaw lang sa buhay ko. Come on, si Lord nakikinig sa atin ngayong umagang ito. Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit nga nasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa Maging panalangin mo yan ngayong umagang ito. Ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko sa iyong kinauupuan, pwedeng kumilos ang Panginoon. Dahil sa ikaw Maging prayer mo ito sa Panginoon for the last time.
kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw, mahal kita, O Jesus, wala nang iba. Ating itaas ang ating kamay sa Panginoon, yung nakaunat, na unat ka man ngayong magang ito. Lord, nakikita niyo yung mga kamay na nakataas ngayong umagang ito. Lord, kung paano namin narinig si Simeon na sabik sa inyo. Dalangin din namin, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord. Kasabikan ka namin sa aming mga buhay. Lord, patuloy kami humingi ng kapatawaran sa iyo sa mga panahon na kung saan hindi ka namin inuna. Kung may mga panahon, Panginoon, na hindi kami naging sensitive sa pagkilos mo. May mga panahon, Lord, na hindi kami naging sabik sa iyo. But this time, Lord, we believe na kaya niyo po binigay itong mensahe na ito dahil gusto mong manumbalik ang aming mga puso. Na ikaw, Lord, yung unahin namin sa aming buhay. Na katulad ni Simeon, Lord, datnan mo kami pagdating mo, Lord. Nasabik sa iyong presensya. Sabik sa kung sino ka, Panginoon. At dalangin namin, Lord, na anumang mga panghihinang nararanasan ng aming mga kapatiran, mapalitan ng kalakasang nagmumula sa inyo. Anumang mga dryness, let rivers flow right now in Jesus' name. And I am claiming the power of the Holy Spirit to move upon the lives of your people, Lord. Right now, we believe, Lord, may ginagawa ka na sa aming mga buhay. Lord, yung aandap-andap na ilaw, magkakaroon, Panginoon, ng bagong oil para sa pagdating mo, Lord, para sa pagdating ng aming hari. Ready ang bawat isa sa amin. Lord, nawa mula sa araw na ito, hindi na po maging hadlang ang anumang mga bagay sa paglilingkod sa inyo. Hindi maging hadlang ang edad, hindi maging hadlang ang ginagawa, ang kabisihan, kundi lahat sabik. Sabik sa iyo, Panginoon. Sa mga oras pong ito, maaari niyong sabihin sa Panginoon mga bagay na gusto niyong sabihin sa Kanya. Habang nakataas ang iyong mga kamay, ano yung mga bagay na hinihiling mo sa Panginoon? Ano yung mga bagay na hinahanap mo sa Kanya? At nararamdaman ko po ang sinasabi ng Panginoon. Lahat ng hinihiling natin sa Kanya, bonus lang. Siya yung talagang hanapin natin sa ating buhay. Lord, nawa, yan nga po yung maging puso ng bawat isa sa amin. Sabik sa inyo. Lord, dalangin namin di manakaw na kaaway na dyablo ang aming tinanggap sa umagang ito.
bagong puso, bagong fire, bagong oil sa aming mga buhay. At sa pagdating nyo, katagpuin nyo po kami, Panginoon, na handa, sabik na makasama ka, sabik sa presensya mo, Panginoon. Dahil ikaw lang po ang aming maaasahan sa aming buhay, hindi ang iba. Lord, sa mga nabibigatan na dumalo sa lugar na ito, dalangin namin, Lord, pag uwi po nila, maranasan nila patuloy yung kagaangan ng kanilang buhay. At kasapatan nila ay maging ikaw lamang sa kanila. Yung kapayapaang binibigay ni Jesus, Lord, maranasan ng bawat isa sa amin. At Lord, mabago kami patuloy ng iyong mga salita. In Jesus' name. Amen and amen. Come on, can we give Jesus